Ang sermon text natin, mga kapatid, ay Genesis chapter 5. So last Lord's Day, tinalakay natin yung Genesis chapter 4, ilahi ni Seth sa ni Cain. Ngayon naman, nandito na tayo sa susunod na kabanata. Sinulat ito ni Moses bilang record ng genealogy ni Adam, naka-reserve sa genealogy ni Adam sa lahi ni Seth. Ngayon, bakit importante yung mga talaangkanan? Bakit importante yung mga genealogy? Napakarami niyan, di ba? Mababasa natin dito, mababasa natin sa Matthew, sa Luke, mababasa rin natin sa Chronicles. Palaging merong talaangkanan or family tree. Sunod-sunod na mga linya ng pamilya, no? Importante yung mga genealogy, una, para i-establish na ito ay totoong kasaysayan. Na hindi ito fable, hindi ito myth, hindi ito gawa-gawa lang, katulad ng ibang mga creation narratives. No? Pinapakita dito na totoong may Adan, na totoong nagkaanak, at totoong mga kilala natin, yung mga naging anak nung Adan na iyon. Pinapakita rin ito yung kahalagahan ng continuity. Kasi ang sinusulatan ni Moises ay Israel. No? San sila galing? San galing yung lahi nila? So later on, magpo-proceed ito hanggang sa kay Abraham. 'Di ba? Dire-diretso 'yan from Adam to Seth to Noah to sa tatlong mga anak, Shem, Ham, and Japheth. Tapos didiretso 'yan kay Abraham na magiging father ng Israel. No? Para ipakita na dito tayo galing. Nanggaling tayo mula sa unang taong nilikha mismo ng Panginoon. Pero pinapakita rin ng mga genealogies katulad nito, yung katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Yung kanyang covenant faithfulness. Kasi sa Genesis 3, meron na siyang pangako na sa lahi ng babae, lalabas yung Mesiya. So pinapakita rin dito, hindi lang para malaman yung history nyo, kundi pinapakita na, hindi, may pangako ako lalabas doon yung tagapagligtas sa binhi ng babae. Kaya ito, nasa line na ito ni Seth, hindi ito sa line ni Cain. Tapos na. Wala ka nang mababasa. Sa buong Bible, pagkatapos ni Lamech at sa mga anak niya, dun sa lahi ni Cain, lahi na ito ni Seth. Now, ang distinctive nitong Genesis 5 bilang isang talaangkanan ay pinapakita nito na nagpapatuloy yung lineage, pero makikita rin natin puro kamatayan. Nagtatapos lahat sa kamatayan. Pero sa kabila ng realidad na namamatay, yung mga susunod na mga o naunang mga henerasyon, pinapakita pa rin na may pag-asa sila. Puro kamatayan, pero pinapakita there's hope. Umasa sila sa isa. Doon sa pinakadulo ng chapter natin, kay Noah. Inisip nila, sa wakas, siguro dito na, sana dito na, darating yung pagbaliktad nung sumpa na minana ng ama namin na si Adam. At the end of the chapter, hope is expressed that Noah will be the one to bring relief. Siyempre, sa panahon nila, hindi pa naman nila alam kung sino yung Messiah Umaasa sila na may darating na Messiah. Pero hindi na pa nila alam kung sino yung Messiah na yon. Even sa nagsusulat, si Moses, sinulat to ni Moses after nila lumabas sa Egypt, nung sinusulat ito ni Moses, hindi rin nila alam kung sino pa yung Messiah. Pero at least alam ng Israel na simula pa lang umaasa na kami. Simula pa lang may umaasa na darating yung tagapagligtas. Hindi kami yung pinakaunang umasa. Doon pa lang sa lahi before the flood, bago yung global flood, umaasa na sila na merong manggagaling sa lahi ni Adan na tagapagligtas. So yes, Genesis 5 is a genealogy of death. But it is also a genealogy of hope. Simultaneously, magkasabay, isa itong talaangkanan ng kamatayan, pero talaangkanan din siya na umaasa, na merong pag-asa. At kilala natin si Jesus, yung tagapagligtas na inaasahan nila. Kaya nangingibabaw yung kamatayan sa lahi ni Adan,
Pero yung tagumpay laban sa kamatayan ay matatagpuan kay Hesukristo. Dahil siya yung ipinangako na binhi. Siya yung pinangako na binhi. Now, titignan natin yung buong Genesis chapter 5 at una nating titignan dito ay si Adam mismo. Napansin nyo ba kung paano sinulat yung unang verse dito sa chapter 5? Parang binalik tayo sa creation. Sabi sa verse 5, when God created man, He made him in the likeness of God. Male and female, He created them. No? Parang binalik tayo sa simula. Diba? Tapos na yung Genesis 1 to ang creation eh. Pero dito, sinimulan ulit. Binalik tayo sa simula, nanilikha daw ng Diyos yung tao ayon sa kanyang imahe at ayon sa kanyang wangis. Pero tignan nyo kung paano sinulat ni Moses yung anak ni Adan na si Seth. Sinabi sa verse 3, when Adam had lived 130 years, he fathered a son, parehong-pareho, in his own likeness, after his image. Na nung ipinanganak daw si Seth, ayon siya sa imahe ng tatay niya na si Adan. He was fathered after the likeness and the image of his father. Kung paanong nilikha ng Diyos si Adan ayon sa imahe niya, nagbibigay ng dignidad, eto naman si Seth ay ayon sa imahe ng kanyang tatay na si Adan. Ano yung imahe ni Adan na minana niya? Dito. Ang isang pwede nating maging sagot dito ay minana niya yung pagkabagsak ni Adan. Yung fallenness ni Adam. Hindi lang yung humanity niya, hindi lang yung pagiging tao niya, kundi yung pagiging bagsak niya. Kaya sa dulo, sinabi, at namatay siya. At next ay namatay siya. Dahil nasa ilalim siya ni Adan, ang minana niya ay yung sumpa ng pagbagsak at minana niya yung kasalanan na ni Adan. Kaya pag tinignan nyo dito, ang hahaba ng buhay nila, di ba? Sobrang haba ng mga buhay nila dito. Ang normal na lifespan 900 years. Sa atin, ano na yung normal? 70. Sa panahon ni Moses, 70. Sinulat ni Moses yung Psalm. Sabi niya, at most 70. Ano yon? Normal age yon sa panahon ni Moses, post-flood period. Pero bago yung baha, 900 years old sila. Nabubuhay. Pero sa kabila ng mahabang buhay nila, nagtatapos pa rin yung bawat generation dito sa refrain na ito. And he died. Verse 5. And he died, verse 8. And he died, verse 11. And he died, verse 14. And he died, verse 17. And he died, verse 20. And he died, verse 27. And he died, verse 31. You see, yung bawat tao na isinilang kay Adan, sino yun? Lahat tayo. Wala namang lumitaw na lang bigla eh. Lahat tayo nasa family tree ni Adam. Lahat tayo nasa ilalim ni Adan. Lahat ng bawat tao isinilang kay Adan ay nagmana ng kasalanan at kamatayan. Dito natin makikita yung doktrina ng original sin. Na nung nagkasala si Adan sa hardin, tayo yung nagkasala dahil siya yung nagre-represent sa atin. Yung kasalanan niya doon, hindi yun pang sa kanya lang. Pang lahat ng tao yun. Dahil siya yung pinuno natin. He represents us. Sino yung nanalo sa tennis ngayon sa Pilipinas? Sorry? Alex. Okay, sorry. Hindi ko Alex. Nanalo siya sa sports sa tennis. Pero, nire-represent niya Pilipinas. Kayo mga Pilipino, kahit sa Senado, nanalo tayo. Pero, ikaw ba yung nanalo doon? Ikaw ba yung nakipaglaro?
Ikaw ba'y humampas? No. But she represented us. Representation. Ganun yung nangyari sa Garden of Eden. Nire-represent tayo ni Adam. Hindi ikaw yon, pero nire-representa tayong lahat ni Adan. At nung bumagsak si Adan, talo tayong lahat. We have all failed because of our best representative, that is Adam. At nung bumagsak siya, lahat tayo naging corrupt. Lahat tayo naging guilty. Lahat tayo ay pinanganak na tinatawag na totally depraved. No? Ang medical science ay maganda. Napakabuti ng medical science. Yan ay galing sa Diyos at yan ay maganda. You can call that medical graces from God. At yung medisina, mga doktor, mga nag-aaral ng medisina, kaya nilang i-explain kung bakit namatay yung isang tao. Anong cause of death? May comorbidity ba o pneumonia, kung ano man yung ikinamatay. Kaya nilang i-explain. Pero alam niyo kung ano hindi nila kayang explain? Bakit namamatay ang tao? Why do people die? Hindi yung cause of death. Immediate. Pero bakit ba tayo namamatay? Bakit namamatay ang tao? Bakit at a certain point, nag-grow tayo, tapos humihina tayo? Bakit? You see, Bible lamang, ang scripture lang ang kayang mag-explain kung bakit merong kamatayan. Kasulatan lang yung nag-explain bakit merong kamatayan. At ang dahilan kung bakit may kamatayan ay dahil may kasalanan. For the wages of sin is death. And we sinned in Adam. Doon sa hardin, nagkasala tayo in Adam. We died with Adam there at the Garden of Eden. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya, lalo na, gaano man kahaba yung maging buhay mo, tandaan natin na hindi natin kayang takbuhan yung mga kasalanan natin. Dahil hindi natin kayang takbuhan yung kamatayan natin. You cannot outrun your sins because you cannot outrun death. No matter how long, no matter how extended, no matter how God has blessed you with long life. People die because people sin. May kamatayan dahil merong kasalanan. Kahit humaba o maikli man yung buhay natin, tandaan natin, our sins will find us out. Numbers 32:23. Be sure your sin will find you out. Yung pwedeng takbuhan yun. Hindi pwedeng takbuhan yung kasalanan mo. Hahabulin ka ng kasalanan mo. At maiintindihan mo, nagkasala ako kasi harap na ako sa kamatayan. Mamamatay din ako. And we must face death. Ikaw mismo haharap, hindi lang mababalitaan mong may ibang namamatay, ikaw mismo mamamatay. At hindi mo pwedeng sabihin kung kailan yon. Ang mga mahal mo sa buhay ay mamamatay. Kaya mo, natanggap mo ba yon? You know, alam mo totoo yon. Magulang mo mamamatay. Asawa mo mamamatay. Anak mo mamamatay. Lahat ng kapatid mo mamamatay. Lahat ng kaibigan mo mamamatay. It's a reality. You must face that reality. And brothers in church, mamamatay tayo dahil tayo ay nasa ilalim ni Adan. That's the reason. Dahil walang ibang explanation dito. Wala kang mahahanap na paliwanag kung bakit. Kung hindi dahil may kasalanan. But before knowing what is our hope in death, let's see first how life must be lived. Paano ba dapat mabuhay? Pero tutunghayan natin, bago tayo magtapos, ano yung pag-asa sa kamatayan na yon? Sigurado yung kamatayan, ano yung pag-asa ko doon? Sa kasalanan na hindi ko matatakbuhan. Sa kamatayan na hindi ko matatakasan. But let's see first, how should I live my life? Sa gitna ng paulit-ulit na and he died, 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 paulit-ulit na mga nagkakamatayan,
May mapapansin tayo dito na isang hindi namatay. Isa. Kaisa-isa. Intentionally, sinulat yun ni Moses at historically, totoo yun. Sa buong linya ng puro namamatay, merong isa na hindi namatay. Verse 24. Sinabi dun sa verse 24, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Alam niyo ba na may konting elaboration dyan yung New Testament? Sa Hebrews chapter 11, dinescribe si Enoch bilang isa sa mga may faith. Sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 5, sinabi doon, by faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now, before he was taken, ito yung madalas hindi napapansin kapag binabasa tong Genesis 5, pero pinansin to ng New Testament. Sabi dun sa Hebrews 11:5, now before he was taken, he was commended as having pleased God. Bago daw siya kinuha ng Panginoon, bago siya hindi namatay, kundi kinuha ng Panginoon, namuhay daw siya, kinommend daw siya bilang namuhay ng isang klase ng buhay na nasisiyahan yung Diyos. He was commended as having pleased God. Kasi marami yung, kapag mga trivia, alam kung sino yung hindi namatay eh. Okay? Sino yung mga hindi namatay sa Old Testament? Enoch, Elijah, no? Pero ito yung nakakalimutan ng marami. Anong klaseng buhay yung meron siya? Anong klaseng buhay yung meron siya? He walked with God. Lumakad siya kasama ang Diyos. Pansinin niyo yung buhay ni Enoch, sobrang ikli compared sa panahon nila. Gaano katagal yung lifespan ng mga tao sa time nila? 900. Gaano katagal lang yung buhay ni Enoch? 365. Sa atin, sobrang tagal na nun. Kasi ang buhay natin, 70. Si Enoch nabuhay 365. Pero compared sa contemporaries ni Enoch, 1/3 lang yung buhay niya. Sobrang ikli ng buhay niya. Kumpara sa mga tatay niya, anak niya, pinakamahaba pa nga yung buhay eh. Si Methuselah 969 no? Pero isipin niyo, itong si Enoch, sobrang ikli ng buhay niya, pero natuwa sa kanya yung Diyos. Lumakad siya kasama yung Panginoon. At mga kapatid, yan ang defining mark ng mananampalataya. Yan ang defining mark ng isang mananampalataya. Ang pinakamahalagang katangian ng mga mananampalataya sa namamatay na mundong ito ay yung hindi mabuhay ng matagal, kundi lumakad kasama yung Diyos. That's the defining mark of a Christian. Not long life, but a holy life, a faithful life, a life that pleases God, a life that is faithful to God. Sobrang daming mga Kristiyano na sobrang iikli yung buhay. Mga hindi na nagtandaan, pero lumakad ng tama sa harapan ng Diyos. Pinamuhay nila yung buhay nila nang malaya yung konsensya nila, na alam nila sa konsensya nila, lumalakad ako sa mga pamantayan at utos at gusto ng aking Diyos. Matagal ba nabuhay yung mga apostol? Isa lang yung namatay sa old age, si John. Pero dahil hindi siya namatay nung sinubukan siyang patayin. Matagal ba ng buhay yung maraming mga mananampalataya? Even the Lord Jesus, ang Panginoong Jesus mismo natin, gaano katagal yung buhay ni Jesus? 33, 34, sino dito, lagpas na doon. Mas matagal pa kayo nabuhay sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus ay 33 lang. Tapos namatay na siya.
Brethren, a worthy life is a life lived walking with God. Kaya ito ang dapat na ambisyon mo. Ang ambisyon mo ay hindi mabuhay ng matagal. Ang ambisyon mo ay mabuhay ng tapat hanggang kunin ka ng Diyos. Kung papipiliin ka sa isang buhay na mahaba o buhay na matapat, piliin mo yung pangalawa. Dahil sinusubukan ng Diyos at sinusukat ng Diyos yung buhay hindi sa haba nito. Sinusukat ito ng Diyos sa katapatan ng buhay na yon. Sobrang daming tao ang kayang magsakripisyo, and rightly so, para ma-extend yung buhay nila. Pero gaano karami sa atin ang kayang magsakripisyo para maging tapat yung buhay nila? What would you sacrifice to make your life faithful to God? What are you willing to pay? What cost? What sacrifice are you willing to do? Si Lady Jane Grey ay isang Protestant. Namatay siya ng 17 years old. 17. Ilang taong ka na? 17. Sakto. Hindi ikaw to. Sumakto lang. Akala ko tansya eh. Pero, namatay siya ng 17 years old dahil sa persecution sa faith. Sinasabi sa kanya, nung reyna sa panahon nila, i-deny mo yung faith mo, kung hindi, mamamatay ka. At 17 years old, sinabi niya, no, hindi ko i-deny yung pananampalataya ko. Hindi lang siya isang beses tinanong. Hindi lang isang beses pinagbigyan. Tandaan nyo, 17 years old pa lang siya. Pero sa araw na execution niya, kinonfess niya yung pagtitiwala niya kay Kristo. Nanalangin siya at hinarap niya yung kanyang kamatayan ng may takot, pero may conviction. 17 years old lang. Pwedeng isipin ng iba, ang bata niya pa para mamatay. Ang ikli ng buhay niya. Pero ito ang hatol ng langit. What a faithful life. Anong tapat na buhay? 17 years old lang. Pero anong hatol? Kung sa buhay na yon, sa ikli ng buhay na yon, ang maririnig niya ay, well done, my good and faithful servant. Kaya mga kapatid, kung bigyan ka ng Diyos ng 20 na taon, 40 na taon, 60 na taon, kailangan na maging ambisyon mo ay lumakad sa harapan ng Panginoon ng tapat. And let this be your ambition, na habang tumatanda ka, mas nagiging faithful ka sa Panginoon. Na ikaw ay tumanda ng palusong. Na masasabi natin na ikaw ay lumalakad sa harapan ng Panginoon. Pero kailangan rin nating linawin. Yung tapat na pamumuhay, hindi niya kayang alisin yung reality ng death. Eksklusibo si Enoch. Hindi sinabing pag naging tapat ka, hindi ka na mamamatay. Unique yung circumstance si Enoch. Now, what is our hope in death? And we would say it's not a faithful life. Hindi katapatan sa buhay yung pag-asa natin, pagharap natin sa kamatayan. Now, nung after ni Enoch, dito sa verse 24, tuloy-tuloy tayo hanggang sa dulo, dumating na tayo kay Lamech. At si Lamech ay nagkaanak, ang anak niya ay si Noah. Nung dumating si Noah, pinangalanan niyang si Noah, dahil iniisip niya, sana siya na yung magtatapos sa paghihirap namin sa curse ng fall na ito. Sinabi niya yun mismo sa verse 29. So isipin niyo, hirap na hirap si Lamech. Sino dito yung hirap na sa pagtatrabaho? Isipin niyo, 900 years old kayo. Yung iba nga sa atin, gusto na mag-retire eh. Di ba? Kailan yung retirement period natin? Normally, 60. Isipin niyo sila, 900. Ilang daang taon sila, tapos ramdam na ramdam nila yung fall.
Kasi sinabi mismo ni Lamech dito, sa 29, out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work. Puro work si Lamech. By the way, do not confuse this lahi ni Cain na Lamech. Ito'y lahi ni Seth na Lamech. Sabi niya, and from the painful toil of our hands. Alam niyo, yung iniisip ni Lamech dito, trabaho eh. Hirap na ako magtrabaho. Dami-dami kong anak. Many sons and daughters eh, no? Isipin niyo, hundreds of years, nagtatrabaho kayo. Wala pang dole sa panahon sa panahon na yon. Kaya yung pag-asa niya, sana dumating na. Yung pinapangako ng Panginoon na Messiah, babali doon sa curse ng fall. But we know, it's not Noah. Hindi naman si Noah yung fulfillment eh. Kung hindi yung Panginoong Jesus, we know better. Nasa side tayo ng New Testament. Ang Panginoong Jesus, yung pangakong binhi na magde-deliver mula sa sumpa ng pagbagsak. And if you are unbeliever today, mga bata, mga bisita, mga hindi pa mananampalataya, makakatakas ka lang sa sumpa ni Adan, sa sumpa ng kamatayan, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At yung kaligtasang tinutukoy natin ay kaligtasan mula sa pagiging nasa ilalim ni Adan, papunta sa pagiging ilalim ni Kristo. Wala nang ibang paraan. Salvation is a transfer from Adam to Christ. Yes, tinatawag namin kayo na sundin yung Diyos, lumakad kasama yung Diyos, pero hindi yun ang kaligtasan nyo. Hindi kayo maliligtas dahil naging inisip nyo, tapat kayo sa pamumuhay. Hindi ka makakatakas sa ilalim ni Adan dahil kay Adan tayo ay bagsak na. Pero wag kang mamatay sa ilalim ni Adan. Mga kaibigan, do not die under Adam. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Transfer to Him by faith and repentance. At sa ating mga Kristiyano na, sa ating mga believers na, tayo ay ligtas na. Therefore, rest in the gospel. Magpahinga ka. Si Lamech, pagod na pagod na. Pagod na pagod na ako. Sana ito na yung pag-asa ko. Nandito na yung pag-asa natin, si Jesus. Mamahinga ka sa Kanya. Manahan ka sa Kanya. Pagod na pagod tayo dito sa mundo na bagsak sa kasalanan, punong-puno, kamatayan, kaliwat kanan. Hirap na hirap tayo sa lahat ng ginagawa natin dahil nandito tayo sa fallen world. Find your rest in Christ. Manahan ka sa Panginoong Hesukristo natin. Pagharap mo sa kamatayan, tagumpay ka na. Hindi ka pupunta ng impyerno, pupunta ka sa Ama. Kahit isipin mo, yung Panginoong Hesukristo sa biyaya niya ay niligtas ka, rest in that promise. Ang maghahanda sa atin, mga kapatid, sa pagharap sa kamatayan ay si Kristo lamang. Si Jesus, walang iba. Walang iba. Si Jesus lamang. Yung persona niya, mga opisina niya, mga pangako niya, mga salita niya, yung pag-asa sa Kanya, na kay Jesus lang yung pag-asa mo para makaharap ka sa kamatayan ng merong kumpiyansa. Kaya't umasa tayo, hindi sa sarili nating katapatan, though that is expected from us. Though that pleases God. Pero umasa ka sa perpeksyon ng ating Panginoong Jesus. Namuhay siya 33 to 34 years old lang. Pero lahat ng bawat parte ng buhay ng Panginoong Jesus, perfection. Yun. Yung pag-asa natin. Na yung perpektong yon ay namatay, yung perpektong yon ay nilibing, yung perpektong yon ay nabuhay mula sa mga patay, at hindi siya kayang gapiin ang kamatayan. Death cannot hold Him. Ang pangalan ni Jesus ay resurreksyon at buhay. At dahil siya ay namatay at nabuhay para sa lahat ng magpapakumbaba sa Kanya, meron tayong kumpiyansa when we face death. Kapag humantong na tayo dun sa dulo ng buhay natin, yung tuldok,
ng buhay natin dito sa lupa. Masasabi lang natin, may kumpiyansa ako, kaya kong harapin ito dahil sa Kanya. Dahil meron akong tagapagligtas. Kasi kinuha niya na yung mga kasalanan ko. Dahil siya na yung katwiran ko. Dahil tinatawag siyang tagapagligtas ng makasalanan. At ako yun. At naniniwala ako doon. Hindi madali, pero pwede kang magkaroon ng kumpiyansa. At kung Kristiyano ka, meron ka ng kumpiyansa. At panghawakan mo yon. 1 Corinthians 15:57, 54-57. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Asan ang kamandag mo? Kamatayan. Nasaan ang tagumpay mo, kamatayan? Nasa amin ang Panginoong Hesus. Siya na yung pinuno namin. Siya na yung tagapagligtas namin. Hindi na ikaw ang hari, kamatayan. Si Hesus ang hari. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Our Savior Jesus abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Bilang pagtatapos, yung Genesis chapter 5, again, is itong talaang kanan ng kamatayan. He died, he died, he died, he died, he died. At ito rin ay talaang kanan ng pag-asa. Dahil umaasa sila na darating yung tagapagligtas na iyon. At bawat henerasyon dito ay nagpapaalala na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero bawat henerasyon din ay tumitestigo sa katapatan ng Diyos na ipapadala niya yung kanyang pinangakong binhi. Dumating si Jesus, yung pinangakong binhi. Dumating siya sa mundo ni Adan. Pinasan niya yung sumpa ni Adan. Namatay siya para sa kasalanan ng mga anak kay Adan at bumangon siya ng tagumpay. Kaya't yung dulo ng buhay natin, Kristiyano, hindi ito magtatapos sa and he died. No. Hindi magtatapos yung buhay natin sa kung paano nagtapos dito and he died. No, brothers, dahil ito yung sinabi ni Christ sa 1 John 14:19. Because I live, you also will live. And buhay ako, mabubuhay din kayo. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po dito sa Genesis chapter 5. Ang hiling po namin, O Diyos, napakarami naming matututunan dito mula sa Biblia nyo. Kaya turuan nyo kami sa kaiklian ng buhay, realidad ng kasalanan, nahahabol sa amin, at katapatan ng buhay na dapat namin ipamuhay. Pero, O Diyos, yung kasalanan namin ay magtatapos kay Jesus lamang. Hiling po namin yun. Give us hope and confidence in this scary and terrifying reality. Give us hope in Christ. Give us confidence in Christ. Hiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.